Kadalas ay kwento ng kaguluhan ang mga naririnig at nakikita ng sambayan ng Pilipino kapag napag-uusapan ang lalawigan ng Sulu. Pero ngayon, sa ilalim ni Pangulong Duterte, tila tapos na ito dahil sinisimula na ang pagbangon ng lalawigan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bahay at pagbibigay ng kabuhayan. Tunghayan natin ang kwento niyan sa report ni Jervis Manahan. Ganito ang tipikal na itsura ng isang classroom sa Sulu. Walang ilaw at kuryente, maliit at luma na. Sa Sultan Jamalul Kiram Elementary School sa Maimbong, Sulu, tahimik na nag-aaral ang tausog na si Berwina Timbang. Grade 6 at kahit minsan sa kanyang buhay ay hindi pa nakaalis sa lalawigan. Gusto ko rin malis dito. Dahil gusto kong mag-enjoy ang life ko. Kasi yun talaga yung pangarap ko. Gusto rin ng nanay ko gurang trabaho ko. Dito sa amin peaceful kasi everyday nandito kami. Kung mayroong nagbabakbakan doon malayo. Taliwas ang madalas nakikita sa telebisyon, isang payapang Sulu ang aming nakita. Kwento ni Berwina, sa buong buhay niya, wala pa naman siyang nakitang gulo. Wala ni isang putok ng baril o pagsabog sa kanilang tahimik na komunidad. Pero hindi maitatanggi, lugmok pa rin sa kahirapan ang Sulu. Malayo ang itsura ng mga lansangan nito sa Maynila at saan ka man tumingin, ramdam ang pagiging payak ng buhay ng mga kababayan nating tausug. Kitang-kitang na pag-iwanan ito ng maraming bahagi ng bansa. Yan ang naiswakasan ng Go Negosyo para sa kapayapaan sa Sulu. Katulong ang iba't ibang organisasyon mula sa private sector, layo nito na magtayo ng mga pabahay, eskwelahan at magbigay ng livelihood program sa mga iba't ibang bayan doon. In the same way that, like as kapatids or big brothers, we usually reach out to the small brothers who need some help and support in terms of economic development, okay? And then specifically for Sulu, we felt that the interventions here were important, not just for economic prosperity, but really more importantly for peace. Nagsagawa sila ng groundbreaking ceremonies para sa mga kapatid village sa Indanan at Patikul. Mga paaralan naman sa Maimbong. Inilunsad din nila sa Holo Sulu ang kabalikat sa kabuhayan na naglalayo namang tulungan ang mga magsasakang tausug. We are happy to inform you that there's about 100 plus farmers who are interested in joining. So we're going to teach again high-value crafts on fruit and vegetables. So during the training program, they will learn basic technologies like seedling production on vegetables and then the proper land preparation. May programa din sila na magbibigay kaalaman sa mga taga-Sulu sa panahon ng sakuna. We're trying to help the community to be resilient. So my advocacy first with what I'm doing with Cheers is we're trying to help capacitate the people in the community, especially after the disaster, that there should be a sustainable livelihood. Mismong ang Pangulo at si Agriculture Secretary Manny Piñol daw ang nag-utos na humingi ng tulong sa pribadong sektor para matulungan ang Sulu na matagal ng lugmok sa kahirapan. Malaki naman ang pasasalamat nila sa biyayang ito. Para makuha yung matagal na naming hinahanap na kapayapaan dito sa aming lalawigan, ay dapat suportahan ng development. Lahat ng tulong na papasok dito sa aming probinsya ay lahat welcome. Umaasa sila na tuloy-tuloy ang pagdating ng tulong at minsan ay darating ang araw na ang mga bata tulad ni Berwina ay malayang nakakapangarap at mabubuhay na panatag at walang kaba na dulot ng hidwaan. Sa huli, naniniwala ang mga tausug na kung mabibigyan sila ng maganda at sapat na kabuhayan, tuloy-tuloy nilang makakamit ang kapayapaan. Para sa PTV News, Jervis Manahan, Holo Sulu.